Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na siya with evidence. Tito Soto pinaparesign? Senator Alan Cayetano may plano bang palitan si Soto bilang Senate President? Kailangan na bang palitan si Soto bilang Senate President, mga kabibig? Yan ang ugong-ugong, yan ang pinag-uusapan ng unang araw ngayon, kabibig, Monday, kung saan marami ng netizen ang hindi na nakaintindi sa mga punto ni Senator at Senate President Tito Soto. Yung iba sabi, palitan na yan. Yung iba, diskumpiyado na kami kay Soto. Parang it's more on politics. He's not working for the government, but he's working for one person. Pinopolitika na daw lahat ng mga issue sa Pilipinas ngayon. Ano ba naman yan, Soto? Napaghalataan tuloy kung para kanino ka na nagtrabaho. Ano ba naman yan, kabibig? So ito, kabibig, manood tayo ng isang mga videos kung saan I don't know kung kompleto na ba. Ito, kabibig, una nating pasabog ngayon, Soto pinaparesign. Makinig tayo. Yung provision natin sa impeachment sa present constitution natin, wala pong problema. Ang may problema po, yung mga politikong katulad niya na ayaw gumalang sa saligang batas. Puro politiko na lamang po ang iniisip nila. Puro ano. Ang dapat pong gawin ni Senator Soto mag-resign as Senate President. Ogoy. Ibigay niya po doon sa nakakaalam para yung Senado ay mapamunuan ng tama nung may alam sa trabaho ng paglimpag ng batas. Yung Yun, mga kabibig. Pero wala pong problema. Senator Soto confident naman. I don't think so. Sabi niya dito, we're solid. There's no problem with the majority. Kinikwento na mga kasama namin na we're solid. There's no problem with majority. Ganon yung narinig ko. Sige, pakinggan natin ha. Kasi plano kasi na within this week daw or this week ugong-ugong na papalitan siya bilang Senate President kasi marami nang hindi na gusto ang kaniyang mga ginagawa ngayon. Let's listen to this one. Pa? I don't think so. I don't think so. Walang ganon. Wala akong nakikita, wala akong naririnig na dissatisfaction. Apo. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, Hindi. It doesn't mean na ang mga kasama mo lang. Dapat alam mo din ang sentimiento ng taong bayan. Kasi dapat hindi lang exclusive sa mga senador yung pag-unawa mo, yung reflection mo, yung pag-intindi mo at yung alam mo. Dapat lumabas ka sa Senado, pakinggan mo, hingin mo ang sigaw ng taong bayan kung gusto pa ba nila na ikaw ang Senate President? Kasi naguguluhan naman taong bayan sa mga statement mo eh. baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Pero may nagparamdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo. Hindi, wala naman. Sir, nakarating sa inyo information? May chance ba? Sa tingin nyo ngayon? Well, I doubt it, but you know, sanay ako dito eh. I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So, What do you say about the coup rumors during the weekend, SP? wala naman. Nakarating sa akin na ganun. Nakakarating na sa akin is kikwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Sir, Ganun yung naririnig ko. May Sa nagsabi social po media, sa... sinasabi first female Senate President daw, SP. May ganun bang nakarating sa inyo? Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba eh. Hindi lang yun. Maraming pinakamaraming fake news sa social media. But as far as your colleagues are concerned, you think they're solid behind you, SP? Yeah, I think so. Oh, I think so. That's how I was informed by most of them. Kausap naman namin. We have a chat group. We talk to each other every now and then. We discuss some issues and some Senate matters most of the time. So nagtanong ba kayo sa chat group ninyo na kasama po ba tayo or what? Meron parang loyalty check. Loyalty. Wala naman. I didn't think it was necessary sapagkat yung sila mismo nagtatanong sa akin din eh na
Ano ba itong meron pang nakapost na mga litrato, ganyan. Mga litrato kami, hindi mo kami kasama dyan. May mga ganun. So, hindi na namin. Yung I just, pagpapalita ingay lang, ng sir, chairman, ingay lang yun sa just took social it, media. just took it with a grain of salt. Ingay lang po yun sa social media. Siguro, most probably. Baka merong nagbigay sa social media ng maring info at pinatulan. Pero sir, walang kumausap po sa kanila dun sa mga nakausap niyong majority senators. Mabuti pa sila tanungin ko. Committee Dahil walang sir, kumausap, yung, walang kumausap yung sa akin. pagpapalit sa committee. Posibleng medyo merong hindi natutuwa sa pagpapalit ng chairmanship. Yung foreign relations, are we talking about? Posible yan. Yes. And how are you addressing it, SP? Well, the majority is deciding, diba, it has decided that Senator Erwin Tulfo will be chairman of the Committee on Foreign Relations. I think we're doing it today. Sir, may i-offer ba yung committee kay Senator Marcos? Hindi ko alam na si Senator Subiri ang kausap niya. Pero inayawan na yung Consti amendments, SP. Sabi ni Mix. Okay, thank you. Thank you, SP! So yun po ang interview kay Senator Soto Hindi naman- mga kabibig. So, sabi naman ni Attorney Sal Panelo, palagay ko ibig sabihin ni Soto, ignorance overreach. Hindi ka abogado, huwag kang magkakamaling pumasok sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka na nga, nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach. Ang tawag doon, tumigil na kayo. Agoy, ang sakit naman magsalita ni Sal Panelo. Masakit ba? Masakit yan kasi ignorance overreach, mas ignorante ka pa sa pagka-ignorante. Lumagpas ka na sa pagiging ignorante. So, ang tawag yun, ignorance overreach, parang yun kabibig. Grabe si Sal Panelo kung makareact. Kasi si Soto parang lawyer din na magsalita di ba? Kinalaban nga niya ang Supreme Court kasi hindi siya sang-ayon sa unanimous decision ng Korte Suprema ng mga justices na unconstitutional ang impeachment case ni BP Sara at that is final na. Naku po, ano kaya ang susunod na kabanata? Di ba? Ito pa It's rumors and By the it's way, there, diba? They're always so, by the way, si Senator Peter Alan Cayetano, ito yung mga they belong to the minority bloc. So, ang question ng tao ngayon, baka si Senator Alan Peter Cayetano ang posibleng papalit kay Tito Soto. At least man lang lawyer, at least man lang marunong mag-explain, at least man lang marunong daw pumagitna sa kagulungan sa loob ng Senado. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, no numbers to oust Senate President Soto. Minority Leader Alan Peter Cayetano says there are not enough votes to oust Senate President Tito Soto amidst rumors of another leadership coup. Sa ngayon, wala pa yung 13 na yon o yung 13 hindi present dito. He said that minority naturally works to secure enough votes to elect a new Senate leader and becomes the majority. Soto replaced Senator Chis Escudero in September. Nagulo kasi ito tungkol sa impeachment ni Sara, yung iba gusto ng fourth wave, yung iba hindi. Pero kay Chis Escudero, he explained legally kung bakit hindi mag-fourth wave. Yung ibang senador hindi nakaintindi. So baka yun ang rason din kung bakit napalitan si Chis Escudero. Speculation about another leadership shake-up resurfaced over the weekend amid expected changes in committee chairmanships, including to move to replace Senator Amy Marcos as chairperson of the Foreign Relations Committee at ibibigay ito kay Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo na maging committee na ng Foreign Relations na gustong palayasin ang Chinese spokesperson and Chinese officials. Okay, tayo kay Senator Alan Peter Cayetano mga kabibig. Okay, let's begin. it's rumors until it's there, diba? There's always discussions. There are people happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today,
wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Still satisfied with HB Soto as the leaders. No, we're in the minority. Uh-huh. So of course, we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. They got it to majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues, no? It's Ay, ano ba yun? it's rumors until it's there, diba? There's always discussions. There are people with happy of our direction, may people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. Tama. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan or yung 13 hindi present. Still satisfied with HB Soto as the leaders. No, we're in the minority. Uh-huh. So of course, we want to be in the majority. Okay. Diba? That was never a secret. Diba? Sila, they were in the minority. They got it to majority. But when they got there, everyone was happy giving them a try. They have their victories, they have their faults. But yun nga, kung ako tatanungin mo, parang there's a national campaign going on. It's issues that are not gut issues, no? It's the direction that's important to us sa minority. Ongoing ang pag-uusap Maraming discussions. para mapalitan yung leadership, sir? Maraming discussions. All kinds of pag-uusap. Paano baguhin yung direction? Kamusta yung leadership? Makakatrese ba? That's never been a secret. But no trese yet. No trese yet. Physically, wala. Okay. Thank you. Oh. So yun, Kabibig, yun ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano at maraming gusto na siya ang siya ang Senate President. Well, in fact, karapat dapat din Senator Alan Peter Cayetano na maging Senate President. Ang galing kaya ni Senator Alan Peter Cayetano, marunong siyang decide using yung tawag natin, yung tungkol sa mga laws. Diba, grabe, ang galing niya. So pero sabi naman ni Tito Soto, solid ang majority black. So confident si Tito Soto na hindi siya mapapatalsik mga kabibig. Sanay na daw siya, tapos hindi na siya nag-loyalty check sa kanyang mga majority. Pwede talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Dapat SP abogado, hindi comedian. Sa ngayon, wala pang 13. Malay natin bukas. Trust po sa leadership ni Senator Alan Peter Cayetano dahil alam niya kung ano ang tama para sa bansa. Inaapura para umabot sa impeachment ng Sara para hold uli like the don't me Alan. Darating din yan, only then can we have a functioning Senate, giving them 2 weeks maximum. Pag mainit na, it will come. May mga interest pang pinag-aaralan. Anyway, the ship is sinking, malaki ang naambutas. Yun mga kabibig. Yun ang mga komento. Ito pa, naku po, wag na, baka maulit naman yung awayan. Go Mr. Alan Cayetano. Maraming suliranin ang bansa, Senator Alan Peter Cayetano. Sana ito po muna ang paglaanan ng pagtatalakay. Pag si Cayetano lang ang maging SP, mabuti pang buwagin na lang ang Senado. Tiyak 100% para lang ka Duterte at China ang paglilingkuran yan. Good job, Senator Cayetano. Straight to the point at hindi nagpapadala ng sahay. Leadership shakes up, dapat may tamang proseso. Huwag padalos-dalos sa hasty moves para sa Senado at bayan. Yan mga kabibig ha. Malinaw na kulang pa ang numero patunay na dapat dumaan sa tamang proseso at respeto sa institusyon bago magpalit ng liderato. Yun kabibig ang ilang mga komento ng ating mga netizens. So ikaw, ano ang iyong komento hinggil dito? Dapat namang magpalit ng bagong SP? Satisfied ba kayo sa pagiging Senate President ni Tito Soto? Yung iba, satisfied. Yung iba, parang nakukulangan. Yung iba naman nating kababayan, parang na-disappoint. Kasi parang hinahaluan ni Tito Soto ang mga statement niya with emotion. Sabi ng iba, kasi natalo yan ni VP Sara. Di ba tumakbong vice-presidente yan? Natalo yan ni VP Sara. Kaya ngayon,
triggered na triggered, galit na galit. Galit yarn. So yun lang po mga bibigang ating this libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe, no? Grabe ang gobyerno ni BBM. Parang walang presidente. Parang hindi alam ni BBM na ito na yan sa Senado, ito na yan sa Kongreso. Parang wala siyang pakialam. Ang tanong, nasaan pa si BBM? Diba? Ay, naku.